Ngayong araw na ito, ako'y may ikukwento muna sa inyo. Amorlito Cunanan, pangalan ng tatay ko, mas kilala ng nakararami bilang Amor. Kaniyang napangasawa, ngalan noong dalaga, Arlene Poblete. Allen naman kung siya'y tawagin. Hindi ba't nakakatuwang pakinggan? Amor pambabae, Allen panlalaki. 24 ng Hunyo, taong 1990, silang dalaway nagsama sa iisang bubong. At sa lampas 30 taon nilang pagsasama, 5 anak sila'y nabiyayaan. 2 dito'y lalaki at ang 3 naman ay babae. Naalala ko pa nung mga bata pa kami, kapag matutulog kami nang wala si ama at paggising namin kinabukasan, meron ng pasalubong sa aming paanan. At eto nga pala ang binili ni ama para sa aming magkakapatid, palaruan na inilagay sa aming bakuran. Naalala ko pa nga na ito'y aming pinaghati-hatian. Mana yarn, sa akin ang malaking swing, kay kuya ang duyan, kay nene ang siso, at dahil ang bunso pa noon namin ay si Abby, sa kanya ang slide. Teka lang bebe, wala ka pa sa istorya, mamaya ka na. Sa graduation na lang kita isasama. At to make the long story short, kaming 5 ay napagtapos ni na inay at ama. Alam kong hindi biro ang pinagdaanan ninyo ni inay para mapagtapos kaming 5 magkakapatid. Lalo't kami nag-aaral, 5 sabay-sabay. Hindi tayo mayaman, pero naibibigay ninyo sa amin aming mga kailangan. Hindi kami naging maluho at hindi rin kami naging materialistikong tao dahil pinalaki nyo kaming marunong makontento. Alam kong pagdating sa kwentuhan sa kanyang mga kaibigan, iyang si ama ay may kayabangan. Pero ngayong gabing ito, kayabangan ni ama aking hihigitan at lalampasan. Para po sa inyong kaalaman, kuya ko'y electrical engineer, ako na may arkitekto. Si Nene may sariling negosyo. Si Abby mechanical engineer ang tinapos. Ang bunso naming si Bebe, BS Psychology at magna cum laude. Ang lahat ng ito ay sinasabi ko sa inyo hindi dahil mayabang ako. Dahil itong lahat ay pinaghirapan ng mga magulang ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa halos 9 na taon niyong pagtitinda ng mga prutas at gulay. At kung ano man ang meron at naaabot namin ngayon, ito'y dahil sa inyo ni inay. Hindi nyo kami pinilit sa kahit na anong kurso. Kahit sa pagpasok namin sa serbisyo, kami inyong suportado. Pumasok ako bilang bumbero at pinili naman ni Abby na sa Coast Guard pumasok para makapagserbisyo. At sa lahat ng aming achievements na naaabot, kasama namin lagi kayo. Ilang beses ka ring sinubok ng panahon at parang malakas ka kay Lord. Binigyan ka ng maraming pagkakataon. Hindi ka pinalad sa ilang beses mong pagtakbo bilang kapitan, pero sa pagtakbo mo bilang kagawad, ikay napagbigyan. At sa mga seminar na inyong dinadaluhan, iba't ibang lugar iyong napupuntahan. Mas nauna ka pa palang nakarating sa akin ng Karamoan. Natatandaan ko pa nung sa akin ay nagpatulong ka. Ilang araw din tayong gumawa ng parol. Sabi mo ay puro 4 ang purok na nakatokas sa'yo. Pagandahan ka mo ng purok, pero sa huli tayo'y talo. Pero hindi lang pala tayo dito matatalo. Dahil sa kagustuhan mong magbigay ng serbisyo, sa pangalawang pagkakataon, ikaw ulit ay kumandidato. Pero sa pagkakataong ito, ikaw ay hindi na pinalad. Alam ko ang iyong pagkadismaya nang ikaw ay matalo. Pero para sa akin, blessing in disguise ko yun maituturing. Mas nagkaroon kami ng mas mahabang oras na makasama ka. At lalong-lalo na sa nag-iisa mong apo na si Basti. Alam ko at sigurado ako na bukod kina Nene at Bert, ikaw at si Inay ang pinakamasaya noong dumating sa atin si Basti. Thank you Lord, at binigyan mo pa si Ama ng oras at panahon para makasama ang kanyang nag-iisang apo. Lagi mo nga nilalaro si Basti. Palagi mo sa kanyang tinatanong, sino bang pogi? Gusto ko tuloy sabihin, Ama, ako na lang kaya ang tanongin mo, ako ang sasagot. Napakarami na nating mga gala na hindi natin mabilang. At masaya ako na nagkaroon pa tayo ng ganitong mga pagkakataon. Kakain tayo ng kumpleto sa labas kahit walang okasyon. Gagala kung kailan maisipan, pupunta kung saan. Kahit 10 oras ng gabi at magkayayaan magkape, siguradong sasama kayo ni inay at hindi tatanggi. Hindi na nga natin mabilang sa dami kung ilang beses tayong kumain sa labas.
Pero natutuwa ako na naabot ng pamilya natin ang puntong ito. Naaalala ko pa nung mga bata pa kami. Kapag may mga okasyon lang tayo makakapagmakdo. Sa totoo lang, Ama, ito talaga ang inilulook forward naming magkakapatid na kapag nagkatrabaho kami, maigagala namin kayo at makakakain tayo sa labas kahit kailan natin gustuhin. Pero syempre, hindi naman nauubusan ng yabang si Ama. Minsan siya pa ang magbabayad at mas marami pa siyang pera sa aming 5. Isa din ito sa mga ipinagpapasalamat ko ng sobra kay Lord. Na naabutan pa ni Ama ang bunga ng paghihirap nila ni Inay sa aming magkakapatid. Nauubusan na ako ng sasabihin pero itong ating mga picture, tuloy-tuloy pa rin. At kung medyo tight sa budget at nagtitipid-tipid, okay na sa bahay, makakain lang ng sabay-sabay. Nakailang budol fight na rin pala tayo, no, Ama? Di na pala ulit natin nagawa. Di naman natin inaasahan ang iyong pagkawala. Mamimiss namin yung ganito. Yung lagi tayong kompleto. At ang isa pa sa mga hindi na natin kailanman magagawa ay yung kumpleto tayo tuwing Pasko at Bagong Taon. Hindi na tayo makakapagpa-picture ng buo. Magpapaalam ka na lang, Ama, kay Lord. Sasaglit ka lang kamo, sisingit-singit ka sa picture. Alam mo, Ama, labis ang pagkalungkot naming magkakapatid noong nawala ka. Pero alam mo ba, Ama, kung sino ang mas pinakanalungkot noong nawala ka? Walang iba kundi si Inay. Alam kong hindi ganoong kaperpekto ang buhay mag-asawa ninyong dalawa. Pero ang alam ko at sigurado ako, mahal na mahal nyo ang isa't isa. Hindi naman kayo aabot ng halos 36 na taon kung hindi nyo mahal ang isa't isa, di ba, Ama? Kumbaga sa dami ng problemang inyong pinagdaanan, pinatibay na kayo ng panahon. Sigurado akong malulungkot si Inay. Wala na siyang tagabunot ng puting buhok. Di mo na rin siya masasamahan mamili ng mga paninda. Pero huwag kang mag-alala, Ama. Andito naman kaming 5. Kaming bahala kay Inay. Alam ko, Ama, na hindi ka vocal na tao o palasalita pagdating sa amin na pamilya mo. Pero ang alam ko, proud na proud ka sa aming magkakapatid. Ganon din kami sa iyo. Bilib ako sa iyo, Ama, kasi hanggang sa huli, hindi mo pinakita sa amin na mahina ka. Ayaw mo sabihin sa amin kung nasasaktan ka o nahihirapan ka na. At ngayong kasama mo na si Lord, wala nang sakit. Makakapagpahinga ka na. Hanggang sa muli nating pagkikita, Ama.